What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Cause, baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway. I can't. Hello guys, welcome back. Welcome back sa aking vlog. Isang nakakalokang hapon sa ating lahat. Hapon na. Medyo magulo yung aking buhok ngayon kasi kakagising ko lang actually guys. Kasi hindi ako pumasok. Hindi ako pumasok guys kasi nung nagising ako kaninang umaga, siguro mga nagko-coffee pala ako ngayong hapon na to. Medyo masakit pa rin yung katawan ko or I don't know, nasa recovery stage or whatever. Basta kwento ko sa inyo yung nangyari. Sana kapulutan ninyo ito ng aral or lesson for those nurses na papunta pa lang dito at o kaya nandito na. Meron din tayong mga conars. Marami din tayong mga conars na nanonood sa akin sa Texas, dito sa Ohio, and meron din tayo sa Northern California. Shalak! I can't wait na makapag-visit sa California. Supposedly, pupunta ako ng LA nung May, kaso nagkaroon lang guys ng problema kasi antong tawag na to, marami akong inasikasong mga advanced life support requirements. Ano ba to? Bakit may mga ganito dito? Nakakaloka. Inaanay na ba itong apartment na to? Charis. Apartment complex. Bakit may mga ganito? Siguro uulan ngayon, ngayong gabi. Anong tawag? Ang tawag dito sa amin sa Holo, parang dali rally. Parang ganun. Parang pag maraming mga ganitong nagsisulputan kapag uulan tonight. I don't know if correct yung pamahiin na ganon. But usually umuulan siya kapag maraming dali-rally. Okay. Yun. Sana about pala sa pagpunta sa LA. Supposedly pupunta ako ng LA last May. Kaso nga lang nagkaroon ng problema kasi marami akong inasikasong educational requirements that is due on May at saka mid of June. So hindi ako natuloy. Kababalik ko nga lang galing bakasyon noon. So natatakot ako na hindi ako makapag-comply on time sa mga educational requirements ko. Kasi guys, once you were not able to comply on the deadline sa inyong mga educational requirements dito, wala na. Bibigyan lang nila kayo ng around, I think, 7 to 10 days to comply. Pero, on that specific 7 to 10 days, wala na kayo sa schedule. So, in short, you have to comply on time. 'Di ba? Tapos meron pa yung karampatang disciplinary action. So, prioritize ko muna yung mga advanced life support requirements ko kesa sa pagbordo-bordo papuntang Los Angeles, California. Actually, meron na akong nakabook na hotel, nabook ko through Points and Delta na flight from Dayton to Los Angeles, California na nabook ko rin through Points, pero cancelable naman siya pag nag-book ka through Points. So, which is really good naman, na cancel naman and naibalik naman lahat ng mga ginastos ko. So far, nabalik na siya guys. So ito, yung makwento ko lang sa inyo this morning kung bakit ako hindi pumasok. Nag-call off ako guys kasi this is the first time that this happens to me nung
sa Saudi Arabia, it never happens to me, I think. Sakit ng ulo, sakit ng katawan, I have experienced that. Pero yung mahilo ako, pagkagising ko, hindi naman ako agad-agad tumayo or wala, as in, dahan-dahan naman akong tumayo or hindi naman siya parang bara-bara, umupo muna ako. Pero nahilo talaga ako, guys, as in. So, hindi ko alam. Nag-iisip ako nun kung papasok pa ako or hindi. Nag-iisip pa ako na papasok ba ako or hindi. Nag-iisip pa ako ng papasok. Grabe, guys. As in, naligo pa ako. Magbibihis na sana ako. Pupunta ako sa car. Malapit na ako sa car ko. And then, napaisip akong ganyan. Bakit ako papasok? What if, actually, narelieve siya ng konti nung parang nakapagkape-kape na ako. Pero nung malapit na ako sa car, parang napaisip ako, what if mahilo ako habang nagdadrive ako? So, yun yung parang inano ko, oh my God. Tapos, masakit pa yung katawan ko noon. Tapos, medyo nahihilo-hilo pa nga ako ng konti. Sabi ko, no. I will put myself at risk. I will put others at risk. Kasi baka ma-aksidente ako or makabangga ako ng ibang sasakyan ng ibang tao. It will be a chaos. Chaos! Sabi ko, malaking disgrasya on my part. Kapag tinuloy ko pa yung pagpasok ko. So, I decided to stay at home and, prioritize safety. Ganun naman tayo parati, di ba, as a nurse? Parating ang iniisip natin whenever, whenever we do things, we always prioritize the safety of ourselves and safety of our patients. So sabi ko, bumalik ako sa loob ng bahay, tumawag ako, nag-call up ako, naintindihan naman ng charge nurse. Actually, they did not ask anything, but I just explained it to them na ganun nga yung nangyari. Sabi niya, oh, get well soon, honey. I'm so sorry. Get some rest. Wala silang tanong-tanong dito, pero sinabi ko na rin yung reason para hindi na rin sila magtaka, 'di ba? At baka maano pa ako. As in, grabe, guys, nahilo talaga ako. So sabi ko, tapos imagine nyo, guys, naisip ko pa talagang pumasok. Shalak. Sabi ko, oh my God, shalak. 'Di ba? Pero at the same time, napagdesisyonan ko talaga na wag pumasok kasi nga it might harm me, not just me, but the other passenger or the other people sa daan na madadaanan ko. What if ma-aksidente nga ako, diba? So, sabi ko, wag. Naisip kong mag-Uber, papasok, and then pauwi. Pero sabi ko, ay, baka mas mapagastos pa. Dead man na, wag na, oy. Okay, so, hindi na lang ako nag-Uber. Pwede rin, di ba, ganun, na nag-Uber ako, tapos pauwi, nakisabay na ako sa ibang hindi rin, kasi what if nasa nasa work na ako, tapos mahilo-hilo pa ako, di ba? Parang groggy pa ako, ganyan. Hindi rin ako makakapag-work effectively. So, ang ginawa ko na lang, nagpahinga ako, ipinikit ko talaga yung mata ko, tapos nagising ako, medyo not okay pa, pero medyo okay na rin. Bumapasok ako minsan kahit masakit yung ulo ko, pero itong pagkahilo talaga is worse. I mean, no way. I will not sacrifice myself and the safety of others just because I wanna earn more, diba? Shelak, wanna earn more. So, ang gusto kong maano ninyo, guys, that okay lang na mag-call off dito sa Amerika. Hindi nakakahiyang mag-call in sick kasi wala naman tayo. Alam ko, merong mga ibang employer na meron silang naa-accrue na parang sick leave hours. Pero dito sa amin, or karamihan halos ng mga employer dito, is hindi sila nagbibigay ng sick leave hours. Ang binibigay talaga nila ay PTO, tapos you can use that PTO in any way you want. Vacation, sick leave, whatever, mga ganyan. So, mas maano yung flexibility ng PTO. And they will not ask on why you are calling off.
Pero wag din kayong mag-call off ng parang buwan-buwan na lang meron kayong call off. 'Di ba? Kasi meron din yang mga occurrence. And once na marami kayong occurrence, it could result to termination. Because I have an occurrence for like, maalala ko, as in, na-call din yung attention ko dan and nabigyan din ako ng warning. Hindi naman dahil sa call off kasi parati nga akong late dati nung morning shift pa ako. Kaya ako nagpa-transfer sa mid shift. Kasi hindi ko kinaya ang morning shift. Why? Makakatulog ako 11:30, 12, or even 1 o'clock. And I have to wake up before 6. Napaka-stressful. So sabi ko, gusto ko nang mag mid shift instead of morning shift. So yun, nagpa-transfer nga ako sa morning shift kasi hindi ko siya kaya. So imagine niyo guys, ang dami kong naisip kanina nung nahilo ako. Nung pinikit ko yung mata ko, sabi ko mabubuhay pa ba ako or what? Shalak, nahilo lang, parang feeling na mamamatay na. Pero yun talaga yung naisip ko guys, like nagtatrabaho tayo para sa sarili natin and para sa pamilya natin, for our needs, para sa mga bills natin dito sa Amerika. Pero gosh, mawawala itong lahat once na nawala tayo dito sa mundong ito. Kaya take care of your health, take care of your well-being, take care of yourself. Unahin ang sarili guys. Kasi ano pang magiging silbi, naisip ko, ano pang magiging silbi ng aking mga investment, ano pang magiging silbi ng aking emergency fund, ng mga savings ko sa bangko, ng mga damit ko, ng lahat ng pag-aari ko. Daw, ang daming pag-aari, parang hasyendera. Shalak ka talaga ka. Parang ang dami-daming pag-aari. Ang daming naisip, no? Parang paranoid lang to si Kani. Shalak. Sana all paranoid. Ayan. Tapos naisip ko, sabi ko, anong magiging silbi nitong lahat ng to? Nang sa isang iglap ay pwede ka palang mawala or parang diba? Yung time mo dito sa mundo, pwede kang kunin ng Diyos o ni Lord or ni Allah. Ano ba to? Nakakaloka. Yun. So, sabi ko, no. I will call the emergency department, tell them that I'm gonna go. I'm not gonna go because sabi ko ay baka may maaksidente pang iba or may mapahamak pang iba dahil sa katigasan ng ulo ko na pumasok. Charis, shalak. Ang naisip ko kasi guys, parang nag-call off na ako last month. Nag-call off ata ako last month. Tapos magko-call off na naman ako ngayon. Yung call off ko last month is a matter of convenience. Meron kasi akong ginawa. Pero ito guys, as in totoo talaga na may sakit ako. Kaya guys, i-reserve nyo talaga yung call off ninyo para sa mga totoong incident or sick leave na ganito. Parang may gwapo doon na. Ayan. Nga pala, bago yung hindi naman bago, ginagamit ko na to before pa. Ang aking mug, bihira ko lang tong gamitin. This is a mug that I bought from one of my places na visit, ang Las Vegas. O, diba? Napaka-memorable. Lumalabas talaga yung pagkaano natin, no? Hindi naman ako Bisaya, yung kumbaga sa atin parang gimbahanon. Yan, shalak. Yung gimba guys, kagubatan sa amin. Anyway, ayan, from Las Vegas, nung nag-visit ako kailan ba? Hindi ko na maalala. Kailan ba ako nag-visit ng Las Vegas? I think this year or last year. I think last year ata. Nung pumunta ako ng Las Vegas, Nevada. Shalak! Ayan. Nakita ko yung visa bulletin guys kanina. As in, wala pa. Shalak! Walang movement. Ayan, marami na namang malulungkot at madidepress, 'di ba?
kailangan nyo na naman ng SSRI tsaka TCA sa mga mainipin nating mga mga hindi pa nagka-correct yung PD, di ba? Kailangan nyo na namang lumaklak, guys, ng SSRI tsaka TCA. Ayan, Elavil pa more. Madedepress na naman kayo. Ayan, wag na kayong madepress kasi panapanahon lang yan, guys. 'Di ba? Darating din yung panahon na makakapunta kayo dito. Enjoy nyo lang kung anong kung saang bansa kayo nag-work ngayon, whether sa Philippines, travel if you can. Kung hindi man, ayun, wala, magmukmuk na lang sa bahay. Charis. Ayan ang nangyari dito. Pininta lang pala, no? Yung baba. Kaya pala mura. Shala. Pinta pala yung baba. Parang shala. O siya, sige na guys, wag na nating patagalin itong vlog na to kasi masyado na tong humahaba ng husto. Maraming salamat sa patuloy niyong pag-vlog. Binag ko lang talaga to para meron kayong matutunan or parang maintindihan or kapulutan ninyo ng lesson na hindi nakakahiya na tumawag or mag-call off dito. Huwag kayong papasok ng may sakit kayo o kaya masama yung pakiramdam ninyo. Hindi lang kayo yung mahihirapan, pati yung mga kasama nyo magiging pabigat kayo. Char. 'Di ba? Huwag nyong isipin na magiging pabigat kayo kasi nag-call off kayo. Managers, charge nurse and the management, pwede sila mas maganda yun kasi makakapaghagilap sila ng mga staff ata from sa ibang unit na overstaff o kaya meron na ditong parang in each hospital meron ng mga SRO or basta system recruitment office, basta yung parang nandoon yung mga float full, mga ganyan. So pwede silang mag-pull ng float papunta mismo sa inyong unit kung kulang man kayo. At saka hindi naman yan kasi kapag pumasok kayo ng may sakit ay yung iba kasi sige, may sakit si bigyan na natin ng consideration, ilagay natin sa hindi masyadong na area. Due pala yung isang kasama ninyo sa light area o di naapektuhan pa siya ulit yung napunta sa pinakamahirap na area. So parang magkakaroon ng inggitan, lalo na pag yung mga kasama ninyo ay inggit, pagpikit, inggit. O siya, sige na, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you sa pag-watch.